Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sino mong imoy ibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may ipagpatapos niyon? Baka malagay ang pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Sa ikukutyain ng lahat na makakita nito, sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kundi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo po ang lahat at taimtim na makinig ng homilya. Napakabigat po ng inihingi ng Panginoon para makasunod sa Kanya. Parang unrealistic at parang kontradiksyon sa Kanyang sinasabi. Sapagkat ipinapakita rito na tila ang Panginoon ay anti-family at hindi niya nabibigyan ng pansin ang relasyon ng pamilya. Pero kung atin pong titingnan sa lengguwahe ng Biblia and the biblical mentality and biblical language, kung ito po ay sa English ginamit, mas negative po ang dating. Ang sabi, anybody, one who would like to follow me must hate his brother, his mother, his relatives, so that you can follow me. Bakit po ganon? Ibinapakita lamang po rito by comparison of extreme na yung pong hate is a negative of love and priority of one to another. Na kung ating itatranslate ay our love for God must be the number one priority and the number one consideration. All the rest relationships are of subordinated place to the kingdom of God. What is important is the kingdom of God. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang pagtatayo ng kanyang kaharian dito sa lupa. At yung pong tungkol sa pamilya at mga relasyon ay pangalawang konsiderasyon lamang. So the kingdom of God takes priority and precedence over all kinds of relationship. God must be the number one consideration in our life. Yun po ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. At ipinakita po doon yung paano tayo magiging disipulo ng Panginoon. Una, sinabi niya ay ang total detachment from all kinds of relationship. It means to say, discipleship means letting Jesus takes over our entire life. It means to say that we must be able to center our life on Jesus, to conform to His person, to conform to His mentality, to conform
to His priorities and lifestyle para po tayo ay maging tunay na disipulo ng Panginoon. And that Jesus must be the number one agenda in the life of a disciple. At pangalawa po, hindi maaari tayong makasunod sa Panginoon kung hindi tayo magpapasa ng krus. Lahat po tayo ay may krus. Lahat po tayo ay may nararanas sa mga pabigat sa buhay. Pero ito pong lahat ng ito ay sabi ko nga po, unang-una ang krus ay sagisag ng ating pananampalataya. Kung titingnan natin yung krus, isa lamang yung sinasabi na si Jesus ay namatay para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. At sagisag yan ang pananampalataya na sino mang mamatay ay magkakameron din ng buhay na walang hanggan. Gayun din ang krus ay daan ng kagalingan. Kaya nga nung una, nung kinagat ang mga Israelita ng ahas, pinagawa si Moses ng tanso na krus na may ahas, at ang sino man tumingin doon sa ahas ay gagaling. And this is the anticipation of the crucifixion of the Lord on the cross. Kaya naman kahit ang medicine, ang gamit po nilang logo o seal ng medicine ay ahas. Sabagat ito po ay simbolismo ng kagalingan. Kaya naman ang mga Chinese ay laging merong ginagamit silang sikreto ng kagalingan at yun daw po ay ahas. Nabalitaan natin yung pagkain ng dugo ng kobra ay pag inom ng dugo ng kobra ay nakagagaling din. Pero yun po ay hindi medically accepted. Pero isa lamang pong larawan na ang krus ay sagisag din ng kagalingan. Pangalawa, ang krus ay tanda rin ng kaligtasan. Iniligtas tayo ng Panginoon sa pamagitan ng krus. Ang krus ay daan din ng kalwalhatian. Sabagat pagkatapos na maranasan natin ang paghihirap, ang krus ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang krus din ay korona, sagisag ng korona ng tagumpay. Noong unang panahon, ang krus ay tanda ng pagkatalo, pagkagapi. It is one of the capital punishments for a hardened criminal. Pero nang dumating ang Panginoon, ang krus ay naging daan ng kalwalhatian, ng tagumpay, at ng kagalingan. Kaya hindi tayo magiging tunay na disipulo ng Panginoon kung hindi tayo handang magpasa ng krus. At pangatlo, sabi ng Panginoon, hindi maaring maging alagad ko sino man kundi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ibig sabihin, if we are not ready to renounce our wealth, our power, our material things, then we are not ready to follow the Lord. Sabagat ang tunay na disipulo, si Jesus ang tunay niyang kayamanan. Kaya ito po ang hinihingi sa ating tatlong bagay. Number one, Jesus must be the number one priority of our life. Pangalawa, kailangang mahalin natin ang krus na binibigay sa atin dahil ito'y daan ng kaligtasan, kagalingan at buhay na walang hanggan. At pangatlo, si Jesus ay dapat maging tunay na yaman ng ating buhay. Amen. At sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo, taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po tayo ngayon. O salutaris hostia, que celi
Samantalahin po natin ang pagkakataong kapiling pa natin ng Panginoong Diyos sa anyo ng tinapay. Sambitin natin ang ating mga natatanging kahilingan, ang panalangin ng ating mga puso, ang panalangin para sa ating pamilya, ang panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, at ang ating personal na mga panalangin.